Okay, sa punto pong ito, usapang negosyo po tayo, no? Let's be inspired sa mga personalidad na sumubok na magnegosyo at nagtagumpay. Sa punto pong ito, makakapanayan po natin ang Vice President ng Briton Containers. Ladies and gentlemen, please welcome our special guest for this evening, Miss Chari Rose Apilado. Good evening po. Welcome sa KNB News. Miss Chari. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Sir Audrey. At magandang gabi po sa lahat ng mga nakatune in sa ating mga dahil hindi po magandang panahon natin. Okay. Pero hindi maganda yung panahon natin, Miss Chari, pero let's make it productive, no? So, mula sa inyo, marami tayong mga kababayan na nakatune in po, Yes po. nakatune in po ngayon dito sa may Sword TV na kasi tayo po yung may sa bayang napapakinggan sa Radyo Pilipino Paris, yung ating mga kababayan sa Europa at maging sa Hong Kong sa pamamagitan ng Winner's Life ay nakatune in po Opo. ngayon. Marami sa kanila no, na may ipon na may kapital na, gustong umuwi ng Pilipinas, pero buong buhay nila, sila po yung nagtatrabaho, empleyado, hindi nila alam yung mga negosyo, no? So dito po sa KNB News, kami po yung naghihikayat na mag-guest na mga kagaya ninyo na nasa business industry para matuto kami sa inyo, no? Na baka sakaling yung negosyong ipapaliwanag niyo at ikikwento niyo sa amin, baka yan din yung pwedeng negosyong pasukin ng ating mga kababayan. Okay, pag-usapan po natin, ito pong containers business. Pakipaliwanag nga po, Ma'am Chari, no? Paano po ba nag-ooperate yung ganitong negosyo? Ma'am Chari, narinig niyo po ako? Hello? Na-disconnect ba, Sir Ver? Ayan, naririnig niyo po ako, Miss Chari? Yes, sir. Okay. Narinig ko po. Regarding kasi, sir, sa business, hindi po lahat ng pagpuput up ng business ay madali. Lahat po talaga nagsisimula sa pinakamababa at ang pinaka-importante po dito, kailangan nating alamin kung ano po yung business na dapat pong ipuput up ng mga nagnenegosyo para po hindi po mawalang saysay yung ating mga inipon na gagamitin pag uwi natin dito sa Pilipinas. So kailangan nilang pag-isipan unang-una ano ang kailangan ng merkado nila na tatangkilikin po ng market. Okay. So, kasi kayo po yung nasa shipping containers, no? Paano po nagsimula itong negosyong ito, ma'am? Sa shipping container, sir, hindi alam ng merkado na nag-i-exist ang trading or manufacturing sa shipping container. So, nag-start po ang business na ito ng ako po ay nabigyan ng pansin ng international vendor para hawakan po yung business dito sa Pilipinas. So, ako po ay dating poor employee sa ganitong industry. So, inaral ko po lahat ang sistema dito, ang operation, at the same time ang documentation, at yun po ang in-apply ko para ko po hawakan yung ibinigay sa aking oportunidad ng ating vendor sa abroad. Pero paano po ito sinimulan, ma'am? Ayan, Ma'am Chari, naririnig niyo po ako? May konting delay, ano? Ayan, paano po sinimulan itong ganitong klase ng negosyo? Bali, nag-start po ito, sir, actually, sa import and export ang kumpanya. Nag-start ito. So, bali, naibigay sa atin ito para hawakan year 2022. So, before, nagko-communicate lang tayo sa mga shipping line industry. Tapos, nagki-create tayo ng mga need nila sa merkado ng shipping container. So, from the start, in-start po natin na establish yung legalized operation ng company sa Pilipinas. So we started to communicate to vendors abroad, and then that's also the start na nag-send sila ng mga stocks na kailangan nating i-operate o i-serve sa iba't ibang mga bansa. Okay. Again, ito pong mga containers, ito po'y hindi locally produced. Ito po'y in-import nyo rin. Yes.
It is actually 90% of the shipping industry. All of this is being established or built in China. So, 90% ng global manufacturing ng shipping container nanggagaling po sa China. 10% of which is galing sa iba't ibang territory, maybe in Europe, and some in USA, and I think Mhm. Yes, hello, Miss Chari. Medyo nagahang ang internet connection sa side ni Miss Chari. Ayan, hintayin lang natin ng konti. Ayan. Miss Chari, naririnig niyo po ako? Ayan, naririnig niyo po ako, ma'am? Medyo yes nagahang. po. May konting delay lang po, ma'am. Okay, itong question ko, ma'am. Medyo bago-bago pa yung kumpanya, no? Paano po kayo nag-start na maghanap, mag-establish ng relationship sa mga clients? Oo nga, medyo loading. Hindi kaya naapektuhan din ng bagyo. Yung mga internet signal po natin, Ayan. Miss Shari? Ano na? Nawala, no? Well, subukan po natin na mag-reconnect, Miss Shari. No, dahil interesting ako, hindi ko alam tong negosyong to, no? Although nakakakita tayo ng mga ibang structures like restaurants, coffee shops, and the other businesses, gawa sa mga containers. No, instead na magpa-construct ng building or ng space o ng opisina, ang ginagamit nila mga container vans. Ayan, nakabalik na si Miss Shari. Hi, Miss Shari. Question lamang po. Naririnig niyo na po kami? Yes sir, pagpaumanhin po sa signal. Okay, sure po, no Narinig problem. po kayo po. Okay, so medyo bago-bago pa po itong negosyong ito, no? 2022 nagsimula. Paano rin po kayo nagsimula na maghanap ng kliyente at paano nyo na-establish yung relationship sa mga regular clients ninyo? Actually, before, sir, as mentioned, I am working in the same industries. So, I was able to create my own network of client and also my own network of vendors. So, sa Pilipinas, nagsimula nating ipakilala ang negosyo. Sinimulan ko po itong mag-provide ng proper information sa merkado ng Pilipinas. Kasi marami po tayong misinformation or misconception with regards to shipping container in the Philippines. So nagsimula tayong mag-establish ng communication, pinagtsagaan po natin itong i-launch sa social media, at the same time sa mga invitations via communication sa emails sa mga client po na sa tingin natin ay possible na gagamit po ng mga shipping container, which is majority of that is the freight forwarding and logistics company. Oh, okay. Ito question ko, ma'am, medyo bulk itong mga produkto ninyo. Kapag ikaw ba yung nagnegosyo nito, kailangan mo ng malaking space for this or talagang by order lang talaga ito? Actually, sir, hindi mo kailangan ng malaking space sa sarili mong base. We have the licensed depot or container yard na tinatawag nearby port sa isang lugar. So doon, kukuha po tayo ng account, manghihingi tayo ng approval for them to store our containers doon sa specific na mga locations na ito. So sa ganung paraan, nagkakaroon tayo ng pagkakataong i-store yung mga containers na to para ma-access naman po ng sarili nating merkado sa location na yon. Oh, okay. Tingnan mo, ngayon ko lang naiintindihan to container business, Ganun pala yun, So, okay. Question. Very widely.
Ah, okay. Question, hindi lang kayo yung may ganyang negosyo. So may competition, masikip na yung market. So ano yung edge or ano yung Yes. bakit kayo yung tinatangkilik ng inyong mga clients? Sir, in the Philippines, what I have observed is that the transparency of how we operate the business. So, I'm very straightforward in terms of the SOP and the information. Hindi po kami madamot in terms of that. Dahil kailangan maintindihan ng Pilipino how the shipping container works. And then at the same time, hindi po kailangan ng paligoy-ligoy. So, dapat direct to the point ang mga information na Mhm. Well, I assume yung information na dinidisseminate, yung ibig sabihin ni Ma'am Chari, no? So, nandiyan pa ba siya? Mhm. Mhm. Ayan. Okay. Question po, no? Ano po yung nakikita ninyong future ng shipping container business dito sa ating bansa? Okay, naputol ata, no? Subukan nating hintayin ulit. Ayan. Ano po, Ma'am Chari, yung nakikita niyong kinabukasan o future ng shipping container business dito sa Pilipinas? Sir, for the Philippines market expansion in terms of the shipping industry. However, the Philippine market should always understand about the law in terms of the operation of this. So, ang kailangan natin maintindihan yung mga proseso at SOP. Kailangan ng Pilipinas ay sumunod sa mga SOP at proseso na to. Minsan kasi ang Philippines meron tayong sariling paladesisyon kasi tayo. Hindi natin alam na ang shipping container is nakalink yan sa global operation. So hindi lang tayo yung nag-ooperate at hindi lang po tayo ang kailangan nilang sundin, kinakailangan po tayong makikooperate sa mga international factors na nagiging nag-cost ng mga operations natin dito sa Philippines. So we are interdependent as well with the SOP of the international. Mhm. Well, sa mga kababayan po natin na, or ito yung question ko, no? Ginagamit niya rin po ba ang social media, no, for marketing pagdating sa negosyong ito? Actually, sir, there's a certain territory na tinatanggap ang social media in terms of the shipping container. It's actually very unique product and also very unique operation ang shipping container. Sa Philippines, it is advisable and it's needed that you have to reach out your audience in the social media. But other territory like USA, some in Asia, hindi po tinatanggap ang social media. So it's another type of marketing and another type of sending information to your market. Hindi siya, hindi nila ginagamit ang Facebook or whatever platform in social media sa ganito pong business. Mhm. Well, so 3 years na ang Britain containers. In the next 5 years, nasan mo nakikita yung company ninyo with all the efforts ng inyong marketing? Sir, in the 5 years, in 5 years, sir, as mentioned, we are operating with the help and the assistance of our partners globally, which means that Breton Containers anytime, in 5 years' time, we can expand the operation by also handling other products that we are able to see from other territory or sa ibang bansa na pwedeng i-offer na mga items or produkto na pwedeng tangkilikin po ng Pilipinas. So we are actually started to launch yung ating sealant, and for our headquarters, we also assisting on the providing of hardware on our airplane staff and accessories. So we also provide that. So expansion will lead in 5 years po. Okay, expansion, ano? So hopefully mangyari po yan sa inyong company. Pero how about yung mga like Cebu
or yung mga iba pang mga metro cities dito sa Pilipinas, meron po ba kayong mga Briton Containers satellite office doon? Actually, we are only at Nueva Ecija. Our headquarters for the Philippines is in Nueva Ecija since we are doing globally. So isa lang po yan. We don't need a branch since we are capable to operate online. So what we have is depot. So at the moment, we have containers and depot in Valenzuela, Manila. Okay, mukhang naputol ulit, no? Nandiyan pa ba? Naglo-loading pa, pero nandiyan pa siya. Well, sana pag-uusapan natin dahil ang company ni Miss Chari ay award rin sa darating na Philippines Finest Business Awards kung saan magaganap po ito sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City sa darating na katapusan, September 30. Ayan. Ma'am Chari, well, ang inyo pong company na Briton Containers ay binigyan po ng pagkilala, bibigyan ng pagkilala sa darating na September 30 sa Performing Arts ng Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Ito po tatanggap ng recognition mula sa Philippines Finest Business Awards. So ano po ang pakiramdam na 3 years, maaga pa, no? Bagong-bago pa lang po yung kumpanya pero may recognition na po ito. Well, actually, sir, we are very overwhelmed, especially my staff. Yung aming mga pinaghirapan nagbunga sa maikling panahon. At yun po ay malaking pinagpapasalamat din namin, sir, na napansin. Ganun din sa programa po ninyo. So, hindi po matatawaran yung kasiyahan na binigay nila Visual Corporation at the Philippine Business Finest sa award po na to. Ayan. More power po, Mama, and hope to see you there dahil award rin po ang inyong lingkod sa may Philippines Finest Business Awards sa September 30. Magkikita po tayo, Ma'am Chari. We wish you all the best. Apo. And hopefully more power sa inyo pong kumpanya na Briton Containers. Maraming salamat po. Baka may, Yes, sir. may Thank you last and message. congratulations as well, sir. Ay, salamat po. Well, baka may mensahe po kayo sa mga kababayan natin na gustong i-discover yung ganitong negosyo or gusto pumasok sa pagnanegosyo. Go ahead, ma'am. Para po sa mga interested na pumasok sa ganitong klase ng negosyo ng trading and manufacturing for shipping container, just message us and we will be happy to assist you for any inquiries and anything because this is an information that you need to focus on. Don't hesitate to contact our social media, so you can just pin sa Google, Briton Containers, and all our social media access, magpa-flash po doon. Okay. Well, fina-flash po namin ngayon sa monitor yung Briton Containers ng social media sa Facebook, ano? So, anytime pwedeng i-message Yes. po ito for increase. Yes, sir, anytime. So, kahit wala po rin silang simpleng tanong lang, sir, we encourage them to message kasi napakarami pong scammer sa ganitong industry. Para po Oh. maiwasan na maloko ang mga kababayan natin, magtanong lang po kayo at huwag po kayong mahihiya. Masaya po kaming makatanggap ng mga inquiry at mensahe po ninyo. Ayan, basahin lang po natin yung mga comments ng mga kababayan natin, ano? Simple ideas. Hi, Madam CEO. Shout out from Mindanao. Gising Pilipinas, nakaka-inspire si Ma'am Chari. Ayan, pa-shout out po, Madam Chari, Bisayang Dax. Okay. Again, nakapanayan po natin ang Vice President ng Briton Containers, Miss Chari Rose Apilado. Maraming salamat po and I will see you sa awarding event sa September 30. God bless po, more power. Yes, sir. Thank you very much din po. Maraming salamat, sir. Thank you and good night for everyone. Happy weekend. Ingat po tayo sa Bagyo. Alright, mga kababayan, yan po ang una nating nakapanayam about Briton Containers.
or containers business dito sa Pilipinas. So award rin po sila. Magkikita tayo dyan sa may Newport Performing Arts sa Pasay City sa darating na September 30. Okay, mga kababayan, dyan lamang po kayo, magbabalik pa ang KNB News.